Masayang araw, mga ka-PL. Bago po natin pag-usapan si Aling Cute at ang mga patay gutom niyang vlogger, may announcement lang po mula sa organizer ng Hakbang ng Maisog Prayer Rally. Diba? April 27 ang petsa para ganapin ang prayer rally ng Hakbang ng Maisog. Babaguhin po. Sa request po ito ng ating Tatay Digong, siguro busy siya. Mauusog po ng April 28, alas 5 ng hapon. Malalaman nyo po ang lokasyon sa mga susunod na araw. Wag ho muna ngayon. No? Yung eksaktong lokasyon, bagamat alam na natin, sa Bulacan, pero yung pinaka-address, hindi pa. Sa mga susunod na araw, malalaman po natin dahil baka gapangin na naman ito ni Aling Cute, mga ka-PL. Magpadala na naman siya ng mga nakaitim na damit ng mga lalaki para takutin ang may-ari ng lupa. Ayan, ulitin ko po, hindi na po April 27 ang prayer rally ng Hakbang ng Maisog, kundi April 28. Okay? Oras, alas 5 ng hapon. Sa Bulacan pa rin, pero tsaka na po ang address. Okay? O, diretso na po tayo dito sa mga patay gutom na vlogger ni Aling Cute. Mga ka-PL, wag na po natin siyang tawaging ahas, jahas, luma na ho yan eh. Dito naman tayo sa Aling Cute. Maganda sa pandinig sa iba, pero para sa kanya, parang insulto. Anong cute sa sarili ko? Wala man akong cute. O di ba, nasabi niya sa interview niya kay Katunying, cute daw siya. O di sige, Aling Cute ang itawag natin sa kanya. Tignan lang natin kung hindi siya mahiya sa sarili, sa sarili niya. O ganiri po ang mga ganap, mga kababayan, dito sa mga patay gutom na vlogger ni Aling Cute. Abay, halos maggurgura na di umano ito, mga kababayan. Dahil sa nagkakaonsehan na po sa suhulan. Siguro yung iba, malaki. Yung iba, kapraso lang ang natatanggap na payola. O di kaya naman, yung iba meron, yung iba wala. Ayan. Nagkakagulo na kayo. Abay, mas lalo pa kayong magkakagulo sa mga susunod na araw. Bakit? Kasi, yang mismong pinakaulo ninyo, ayon po sa aking kaibigan na puting, puti, hindi puti, kay Marley yan eh, berdeng palaka, abay sisibakin na. Sisibakin na di umano. Ayan, sa pagiging team leader ng mga patay gutom yan, patay gutom na vlogger. Sino na kaya ang magiging bagong team leader ninyo? Baka mas malala pa dyan sa team leader nyo ngayon na isa ring patay gutom. Ay di lalo kayo magkakagulo. No? Ganun talaga ang mundo, no? Pag kurap yung amo, kurap din yung mga alagad. Ayan, sige. Maggurguran kayo, mga animal. Para mabunyag ang baho ninyo. Di na kayo nahiya. Pera ng taong bayan, buwan-buwan pinaghahatian ninyo. Ganyan na ba kayo ka gutom na gutom? At pinagpalit nyo ang inyong prinsipyo sa barya. Barya lang naman talaga kung tutuusin yan eh. Sa bagay, kung kontento na kayo sa pabarya-baryang kinikita ninyo, di tuloy nyo lang. Kasi darating ang araw
na may karma ring darating sa inyo. Di ba? Ako nagpapasalamat talaga na bago ako maoperan na babayaran, sinipa na ako. Ayan. Sinipa ako kasi hindi ko sinusunod ang gusto nila na sirain ang mga Duterte at pabanguhin yung isang mama. Imbis na sirain ko mga Duterte, pabanguhin yung isa, o yung pinapabango nila, yun ang sinisira ko. Pero mga Duterte, yun ang pinapabango ko. O in-expose ko pa yun, mga kababayan. Kaya ayun, sinipa ako. Okay lang, wala namang problema. At di naman ako nagugutom. Kahit paano, may sweldo naman tayo sa YouTube kahit na maliit lang. Okay na tayo dun. Kaysa manlamang ng kapwa. Kaysa maging kabahagi ka sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. May nakatingin kasi. Natatakot ako. Yung mga patay gutom na vlogger, wala yan. Hindi natatakot sa gaba. Ito pa isa. Sabi nito mga patay gutom na vlogger, mga kababayan, at ng mga trolls nila, syempre, magmula naman talaga sa mga patay gutom na vlogger ang sinasabi ng mga subscriber nila. Abay, wala daw effect. Ang alin, ang hakbang ng maisog prayer rally. Talaga? Walang effect? Kaya pala, pinagagapang ni Aling Cute ang mga private property at ang mismong may-ari ng lupa para takutin, kulang na lang gurgurin ang may-ari ng lupa para wag lang matuloy ang prayer rally sa lugar o sa lupa na ipapahiram nila. Nakadalawa na, merong sinugod na mga may-ari ng lupa nito, mga nakaitim na lalaki, tinakot. Yung ba yung walang epekto? Kung talagang walang epekto, di sana pinabayaan lang nila magyaw-yaw ang hakbang ng maisog prayer rally dyan. Itatay Digong at ng kung sino-sino mga guest speaker. Pero hindi pinatatahimik nila. No? Huwag kang pumayag. I-cancel mo. Ayan. Kasi para wag matuloy ang hakbang ng maisog prayer rally. Bakit nila sinusugod yung mga may-ari ng lupa? Sige nga kung walang epekto. At bakit sila nasasaktan? Sa mga sinasabi ni Tatay Digong at ng iba pang mga guest speaker, kung hindi epektibo, bakit sila natatakot? Kada merong hakbang ng maisog prayer rally, at bakit sila natatakot? Di umano mga kababayan, takot na sila na baka dumating daw po tayo sa EDSA. Yan po ang isa sa kinatatakutan nila. Kaya ngayon pa lang talagang masigasig po nilang pinipigilan ang prayer rally ng hakbang ng maisog. Yan ba yung walang epekto? Nakakatawa naman kayo. Anong gusto nyo maging epekto? Yung pag nagsagawa ng prayer rally, bukas hindi na presidente si Dayunyor? Hindi naman yan talaga. Ang pakay ng hakbang ng maisog prayer rally, hindi lang pakay, kundi una, wag galawin ang konstitusyon, transparency sa mga transaksyon ng gobyerno na walang korupsyon. Walang sinasabi na pababain si Dayunyor sa posisyon niya. Walang ganun. Bagamat may mga sumisigaw
mangilan-ngilan na mga attendees ng prayer rally, pero hindi yan talaga ang layunin. Bugso yun ang damdamin ng mga attendees na yan. Karapatan nila sabihin yan eh. Binoto nila. Nadismaya sila. O may karapatan din silang sumigaw na BBM resign. Pero hindi mismo si Tatay Digong ang nagsabi. Ang sinabi niya lang, pag ipagpapatuloy mo yung pagkalikot sa saligang batas, abay lalabas ka ng Malacanang na magagaya ka sa tatay mo. Yun lang naman eh. Meron bang sinabi na etong taon na to, pabababain ka namin. Hatakin ka namin palabas. Meron bang sinabing ganon? Wala. Pero bakit sila takot na takot? Kasi parami ang mga taong nagigising, mga nakakarinig sa mga kabulastugan nila. Yan. Tapos sasabihin ninyo walang effect. Yang inyong kick-off rally ang walang epekto. Para makarami lang ng tao, ayun, naghatak ng mga bayaran. Yung iba, hindi daw po nabayaran. Isa pa. Etong si Mel Robles, mga kababayan ng PCSO, di umano. Abay, magre-resign na. Ha? Talaga? Magre-resign ka? Hayaan mo bang hindi ka pa mapuno ng milyones? O baka naman, punong-puno na ng milyones, mga kababayan. Baka lang. Di ba? Kasi magre-resign na eh. Okay na ako. Tama na ito sa buong buhay ko. Di ba? Okay na. Di umano lang naman ito. Wala pa itong kasiguraduhan. Sabi pa rin po ito ng ating kaibigan na Berdeng Palaka. Yan na nga. Abay, mag-aantaway tayo kung talagang bababa itong mama. No? Kung hindi, may katapusan man ang lahat. Di ba? Walang permanente sa mundong ito. Lahat may katapusan. Tandaan nyo yan, mga kawatan. At kayo na rin na mga patay gutom na vlogger. O di ba, nagugurgura na kayo dahil nagkakaonsehan na sa bayaran. Kayo kasi, umaasa kayo sa pera ng bayan. Hindi na kayo nahiya. Ang kakapal ng iyong mukha. Ayos! Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.